Ang topic po natin ngayon, mga kapatid, ay makikita natin sa Matthew chapter 6 verse 11. At mababasa natin doon at sabi, "Give us this day our daily bread." Nung nakaraan, ang pinag-aralan natin ay yung verse 10, sabi doon, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." At nakita natin doon sa mensahe na yon ng Panginoon sa atin na hilingin natin sa Diyos na yung kanyang kaharian ay dumating na dito sa lupa. No? Dumating na ang iyong kaharian, aming Diyos. At ito yung sinasabi ni Kristo na ipanalangin natin na dumating na yung kaharian ng Diyos at ma-experience na natin ito. At sabi doon, "Your will be done on earth as it is in heaven." Yung perfect will ng Diyos sa langit ay naway mapangyari din naman dito sa lupa. No? Bakit? Dahil tayong mga tao ay in constant resistance doon sa will ng Diyos. Na itinuro sa atin nung una pa man, na sumunod tayo sa Diyos. At ito yung kalooban niya sa atin bilang mga tao. Pero ang problema, tayo bilang mga tao, sa pagiging makasalanan natin, at ito yung nature natin, ay hindi natin kayang sumunod doon sa will ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Bakit? Sa langit, mga kapatid, yung will ng Diyos ang palaging nasusunod. No? Yung will ng Diyos. Hindi pwedeng nag-will ang Diyos sa langit na hindi siya mangyayari. No? Ganon ang nangyayari sa langit. Na ang sabi ni Jesus Christ, ipanalangin nyo na yung bagay na yon ay mapangyari din dito sa lupa. Na yung will ng Diyos ay mangyari sa lupa. Pagkatapos nitong mga verses na ito, pagkatapos nung sinabi ni Jesus Christ, "Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Sa verse 11, sinabi niya doon, "Give us this day our daily bread." Give us this day our daily bread. Nung panahon ni Abraham, mga kapatid, no? Naalala niyo yung story ni Abraham? Nung time na sinabi ng Diyos sa kanya na ialay mo si Isaac, no? Sabi ng Diyos kay Abraham, "Ikaw, Abraham, pagpapalain kita." No? Sabi ng Diyos na gano'n, "Pagpapalain kita, magiging sindami ng buhangin sa dagat ang iyong lahi. At kung mabibilang man ang bituin sa langit, ganun din karami ang iyong magiging lahi. Magiging descendant na nagmula sa iyo." Ngayon, siyempre, matanda na sila. At si Sarah noon, nagtawa pa siya noon na sinabi na ikaw magkakaanak ka pa dun sa kabila ng iyong pagiging matanda na, ikaw ay magkakaanak pa. No? Ikaw, Sarah, ay magkakaanak ka kay Abraham. No? At ito nga, si Isaac. At nung nagkaanak na sila, no? Sabi ng Diyos, "Ialay mo sa akin si Isaac." No? Kaya ang ginawa ni Abraham, sumunod siya, pumunta sila doon sa bundok, silang dalawa lang, ng kanyang anak ni Isaac, para ialay ni Abraham si Isaac. At tinanong ni Isaac si Abraham. Ang tanong ni Isaac, meron na po tayong dalang kahoy, no? Meron na tayong dala nitong mga bagay na ito para sa paghahandog. Pero wala pa yung handog. Asan yung handog? Sabi ni Isaac. Kasi hindi naman alam ni Isaac na siya pala yung ihahandog No? Kaya nagtatanong itong bata, ang sabi niya, asan yung ihahandog natin? Ang sabi ni Abraham kay Isaac, huwag kang mag-alala, sabi niya doon, ang Diyos ang magkakaloob. Jehovah Jireh. God will provide. Ayun ang sabi ni Abraham. Ayun ang sabi ni Abraham.
Hindi nalalaman ni Abraham yung plano ng Diyos. Hindi nalalaman ni Abraham na kapag dating nila sa bundok ay pipigilan siyang patayin yung kanyang anak. No? Pero ang sinasabi ni Abraham kay Isaac nung time na yon, huwag kang mag-alala because God will provide. At doon sa wilderness, mga kapatid. Sa wilderness, nung panahon ng mga Israelita, nung sila ay lumaya mula sa Ehipto at napunta doon sila sa wilderness, ano yung ginawa ng mga Israelita? Pagkatapos ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa kanila at sila ay pinalaya doon sa mapang-aliping Ehipsyo, ano nangyari? Hindi ba nag-grumble sila? Nag-complain sila kay Moses at ang sabi nila kay Moses, ba't mo pa kami dinala dito? Kung dito lang din kami mamamatay. Nandito tayo sa wilderness or disyerto. Walang pagkain dito. No, walang pagkain. Pero alam nyo, mababasa natin sa Exodus chapter 16, verse 1 to 5. Ganito po ang ating mababasa. Exodus 16, 1 to 5. Sabi doon, they set out from Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of second month after they had departed from the land of Egypt. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full. For you have brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Then the Lord said to Moses, Behold, I am about to rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them, whether they will walk in my law or not. On the sixth day, when they prepare what they bring in, it will be twice as much as they gather daily. Ano yung sabi ng Diyos? No? Nagko-complain itong mga tao dito. Wala kaming makain. Wala kaming makain. Ang sabi nila, dapat kung papatayin lang din kami ng Diyos, dapat doon na sa Ehipto. At least doon kumakain kami. At least bago kami patayin, bago kami mamatay, busog kami. Eh dito hindi, gutom na kami, patay pa kami. No? Kaya yung sinasabi nitong mga Israelita, ano sabi ng Diyos sa kanila? No? Ano sabi ng Diyos sa kanila? Behold, I am about to rain bread from heaven for you. Meron kayong pangangailangan? Sabi ng Diyos, meron kayong pangangailangan, yung pangangailangan ninyo na yan ay ipagkakaloob ko. Sa kinabukasan, uulan ng tinapay. At ito yung tinawag nilang mana. Sa kinabukasan, uulan ng tinapay. At itong mga Israelita na to, ang gagawin na lang nila, kinabukasan, paghupa ng fog, no? Paghupa ng fog, lalabas lang sila na ganyan, nasa sahig na yung skyflakes. No? Skyflakes galing sa langit no? At flaky yun kaya skyflakes. No? Nandyan na, ikokolektan nyo na lang yung skyflakes, at kapag araw ng Biyernes, double portion yung iyong i-collect. Bakit? Dahil nga, pag Sabado, kayo ay magpapahinga. No? Anong ginawa nitong mga Israelita nito sa account natin sa Exodus? Anong ginawa nila? No? Yung iba sa kanila, napakaraming kinukuha. Yung iba sa kanila, konti na lang yung nakukuha. Ngayon, ano nangyayari?
May mga natitira at nabubulok lang doon sa kanilang tahanan. No? Pero kapag hinayaan lang nila doon sa araw at kumuha lang sila ng exact na portion, yung mga naiiwan doon sa sahig, sa labas ng kanilang mga bahay, ay nawawala na lang at hindi nabubulok. Nung sinabi ni Jesus Christ, "Give us this day our daily bread." Bakit sinabi ni Jesus Christ? Hilingin niyo sa aking Ama na bigyan kayo ng tinapay sa araw-araw. Bakit hindi pang isang taon? Bakit hindi pang isang linggong tinapay yung ibibigay ng Diyos? Bakit ang sabi ni Kristo, humingi kayo sa aking Ama ng tinapay para sa araw-araw? Upang tayo bilang mga mananampalataya ay maipakita sa Diyos yung ating dependency sa Kanya. Alam niyo nangyayari sa atin bilang mga mananampalataya, sa sobrang dami nating pagkain sa bahay. Sa sobrang dami ng meron tayo na hindi na magkasya sa ating tahanan. Ito yung mga panahon na nakakalimutan na natin yung Diyos. Bakit yung mga bansang ang hihirap, ang lapit sa Diyos? Bakit yung mga bansang ang yayaman, walang Diyos? Dahil minsan tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga tao, mas lumalapit tayo sa Diyos kapag meron tayong pangangailangan na kagaya ng pagkain. Na-experience natin ito, mga kapatid. Sa Pilipinas, basta nakakabayad ka pa ng bills, okay ka pa. Tama ba? Kapag nababayaran mo pa yung kuryente, yung tubig, nababayaran mo pa yung upa sa bahay, ibig sabihin lang nun, meron ka pang pangkain. At sinasabi rin ng marami, kapag nawalan ako ng kuryente, okay pa yan, basta meron akong kinakain. Pero kapag wala na tayong makain, anong ginagawa natin? Nasa ano po ito? Alam niyo yung Abraham Maslow's hierarchy of needs? May hierarchy po ang mga pangangailangan ng tao. At ang primary na pangangailangan ng tao ay food, shelter, and clothing. No? Nasa economics to, economics. No? At ang sabi niya, ni Abraham Maslow, hanggat hindi mo na-meet yung unang mga requirements na yon, hanggat hindi na-meet yung mga primary needs na yon, ay hindi ka aakyat ng level. No? Ibig sabihin, kaya maraming mga tao na nagnanakaw, maraming mga tao na pumapatay, lalo na doon sa mga mahihirap na lugar. Bakit? Dahil yung security mo bilang isang tao ay hindi yun yung main priority doon sa Abraham Maslow's hierarchy of need. Another step pa yon. So ikaw, bilang nagugutom, no? Bilang nagugutom, mas uunahin mo yung makakuha ng pagkain kaysa isipin na kapag nagnakaw ka, maaari kang mahuli at maaari kang ikulong. Ang primary na pangangailangan natin bilang mga tao ay pagkain. Pero hindi sinasabi ni Jesus Christ dito, or nung sinabi ito ni Jesus Christ, hindi lamang pagkain ito. Kundi yung mga pangangailangan natin sa araw-araw ay kailangan hilingin natin ito sa Diyos. Totoo na alam ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Alam niya yun. No? Sabi nga doon sa inaawit natin, no? Sabi doon, God knows what we need before we say the word. Alam na ng Diyos yung ating pangangailangan bago pa natin hilingin sa Kanya. Pero sinasabi ni Kristo dito, lumapit kayo sa aking Ama at hilingin niyo sa Kanya yung inyong mga pangangailangan.
Hilingin niyo sa Kanya inyong mga pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, no? Kapag wala na tayong pagkain, yun yung pinaka-anxious tayo. O medyo parang ang tagal nyo nang na-experience nun, no? Kaya hindi nyo na maalala. Na kapag wala ng bigas sa palabigasan, nag-aalala na mga magulang. No? Hindi na mapakali ang mga magulang na yan kung saan kukuha ng pambigas. Hindi na mapakali kung saan hahanap ng pambili. Alam niyo po mga kapatid, no, sa kasaysayan natin, merong ilang mga gera sa ating kasaysayan. No? At nung mga time ng Vietnam War, Korean War, no, maraming mga namatay. No? At dahil maraming mga sundalong ipinadala, kasi karamihan ng sundalo, lalaki. No? Pinadala yung mga sundalo na yon. Pinadala sila sa gera at namatay sila. Ngayon, maraming na-orphan. Maraming nawalan ng tatay. Maraming nawalan ng magulang nung time na yon. Ngayon, maraming naging orphanage nung mga time na yon. At ang kinikater nila ay itong mga bata na nawalan ng magulang. Alam niyo, mga kapatid, isa sa concern nitong mga bata na ito ay pagkain. Pagkain, yung main concern nitong mga bata na ito. Kasi nasanay sila doon sa kahirapan na at dependent sila sa kanilang mga magulang para sa pagkain. Ngayon, nung nandun na sila sa orphanage, alam nyo nangyayari? Nagkaroon sila ng mga anxiety, hindi sila makatulog. No? Ngayon, tinanong yung mga bata, bakit hindi kaya itong mga makatulog, itong mga bata na ito? Bakit kaya na-experience nila itong bagay na ito? At napag-alaman nitong mga nag-aaral na ito, na dahil inaalala nitong mga bata na ito kung meron pa silang kakainin sa kinabukasan dahil yung mga magulang nila ay wala na. Kasi tayo, nung bata tayo, laro lang tayo ng laro. Yung mga magulang natin, yung nag-iisip kung paano tayo kakain. Ngayon, syempre, itong mga bata na to, wala na akong magulang. Paano pa ako kakain kinabukasan? Totoo na ngayong araw na ito, may kinain ako, baka kinabukasan wala. Alam niyo ginawa nitong mga tagapamahala nitong mga orphanage na ito? Alam niyo ginawa nila? Kada gabi, bago matulog yung mga bata, binibigyan sila ng tinapay. Hawak-hawak lang nila yung tinapay na gano'n. Hindi for consumption yung tinapay. Para lang mawala sa kaisipan ng mga bata na wala silang kakainin kinabukasan. Ibig sabihin, meron pa silang buffer. Na ngayong gabi, pwede kong matulog kasi bukas meron akong kakainin kasi may hawak akong tinapay. Na tayo bilang mga mananampalataya ay dapat ganun din tayo. Na sa pagtitiwala natin sa Diyos, na meron siyang ipagkakaloob sa atin sa kinabukasan. Na maaari tayo bilang mga mananampalataya sa ngayon, ay ang tingin natin, kaya na natin ito. Na marami sa atin na hindi na natin ipinapanalangin sa Diyos na ibigay niya sa atin yung ating pagkain sa araw-araw. Dahil pag tinignan natin yung ref natin, ay puno. Pero bilang mga mananampalataya, sinasabi ni Kristo dito sa panalangin na ito, na hilingin natin sa Kanyang Ama ang tinapay para sa araw-araw. Tinapay para sa araw-araw. Mga kapatid, sa paghiling natin sa Diyos na ibigay sa atin yung tinapay sa araw-araw, dapat rin naman maging masipag tayo. Hindi yung give us this day our daily bread, tapos matutulog ka na lang buong araw at hihintay mo na lang may naumulan na skyflakes. Hindi ganun. Na sa ating pananalangin sa Diyos, Panginoon, ibigay mo yung pagkain namin sa araw-araw. Tayo ay humahakbang at kumikilos at nagtatrabaho at nagpapakasipag upang gamitin ng Diyos itong gawa ng ating mga kamay para tayo pagpalain din naman.
Hindi para tayo matulog na lang buong maghapon dahil ipinanalangin na natin sa Diyos na ibigay sa atin yung ating mga pangangailangan. At yun ay sobrang extreme. Nang ating kaisipan dapat, mga kapatid, ipinanalangin ko sa Diyos na ako'y bibigyan niya ng aking mga pangangailangan sa araw-araw. Ngayon ako'y magtatrabaho. Ngayon ako ay kikilos at gagawa dahil sa aking panalangin, ito'y ipagkakaloob ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sa pamamagitan ng aking mga gawa. At alam niyo mga kapatid, lumalapit tayo sa Diyos. Humihiling tayo ng pagkain sa araw-araw, ng tinapay sa araw-araw. At sa paghiling natin sa Diyos ng tinapay sa araw-araw, ang pinakadakilang bagay na kaya niyang ibigay sa atin ay ang tinapay ng buhay. Si Kristo. Si Kristo na siyang tinapay ng buhay, na siyang bubusog sa pinakamalalim na pagkagutom natin bilang mga mananampalataya, yung ating pagiging hiwalay sa Diyos. Yung ating pagiging makasalanan na sa pananalangin natin sa Diyos ay ibigay niya sa atin si Kristo na siyang tinapay ng buhay. Nang sa gayon ay hindi na natin muling maranasan ang kagutuman at ma-experience natin yung pagkabusog. Pagkabusog na nagmumula kay Kristo. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Si Kristo bilang tinapay ng buhay. Ay hilingin natin sa Diyos na araw-araw nating maranasan. Na sa buhay na ito, na dumadanas tayo ng malaking pagsubok. Sa buhay na ito, na dumadanas tayo ng kagutuman spiritually, hilingin natin sa Diyos na itong pagkagutom na ito ay pawiin sa pamamagitan ng tinapay na si Kristo. Darating ang panahon na maaaring magutom tayo physically. At itong gutom na to physically ay araw-araw nating mararanasan ito. At araw-araw ipagkakaloob ng Diyos yung tinapay, yung physical na tinapay upang magkaroon tayo ng kabusugan sa buhay na ito. Pero mga kapatid, si Kristo na siyang tinapay ng buhay ang papawi sa kagutuman na walang ibang makakapawi kung hindi siya lamang. At kapag napawi ni Kristo yung gutom natin spiritually, ay never na tayong magugutom. Hindi na tayo magugutom. Dahil si Kristo na nagturo sa atin kung paano tayo manalangin, ay siya ring tinapay na ating kinukonsume nang sa gayon ang ating espiritu ay magkaroon ng buhay. Sa pamamagitan lamang ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Sa buhay na ito, kayo ay nandyan. Sa buhay na ito, Panginoon, ay dumaranas kami ng pagsubok. Dumaranas kami ng hirap. Dumaranas kami ng sakit. Dumadanas kami ng pagkakasakit. Pero dahil sa inyo, Panginoon,
na aming Diyos at tagapagligtas, mapagtatagumpayan namin ito. Mapagtatagumpayan namin ito. At kung dumating man ang panahon, Panginoon, na kami dumanas ng mga bagay na ito, muli mo po sa aming ipaalala yung mga salita. Ang iyong mga salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng comfort, na napagtagumpayan mo na ang lahat ng ito. Ang pinakadakilang kalaban, Panginoon, ay napagtagumpayan mo na. At kami naman bilang iyong mga anak ay magpagtatagumpayan din naman ng mga bagay na ito. Ito po, Panginoon, na ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Para sa mabiyayang mensahe na kanyang pinag-alap sa atin. Purihin ka, O Diyos.